والعلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mga kapatid, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, natapos na po natin ang unang kabanata, ang tahara ng ating aklat, Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Sa ngayon po, lilipat na tayo sa ikalawang kabanata, ang pagdarasal, Kitabus Salah. Mayroon po itong 15 bahagi ang kabanata na ito, na kung saan sa ngayon ang una nating tatalakayin ay ang unang bahagi, na kung saan tumatalakay ito sa kahulugan ng pagdarasal o sala, kabutihan nito, at ang katungkulang 5 pagdarasal o ang obligadong 5 sala. Una nating talakayin ay ang kahulugan ng pagdarasal o sala. Ang pagdarasal sa kahulugan nitong panglingwahe ay dua o panalangin. Ang pagdarasal sa kahulugan nitong pangbatas ay isang pagsamba na mayroong mga salita at gawang natatangi na magsisimula sa takbir at magtatapos sa taslim. Susunod ang detalye nito sa mga susunod na mga paksa kung niloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dadako tayo sa kahalagahan nito. Ang pagdarasal ay kabilang sa pinakatiyak na mga haligi ng Islam pagkatapos ng 2 syahada. Bagkus ito ay haligi ng Islam. Isinatungkulin ito ni Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng Mi'raj sa itaas ng 7 mga langit. Ito ay tanda sa kahalagahan nito sa buhay ng Muslim. Ang Propeta, kapag dinapuan ng anumang suliranin, siya ay nagpapakupkop sa pagdarasal. Nabanggit sa maraming mga hadith ang kahalagahan at paghihimok sa pagdarasal. Kabilang sa mga ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Ang 5 pagdarasal at ang Jum'a hanggang sa Jum'a, ang Ramadan hanggang sa isa pang Ramadan, ay panakip sala sa anumang nasa pagitan niyon hanggat iniwasan ang malalaking kasalanan. Sahih Muslim, Hadith number 233. Sa isa pang salita ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay? Qalu la yabqa min daranihi shay. Qal fadhalika mithlu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Sa palagay ninyo, kung mayroong isang ilog sa pinto ng isa sa inyo at naliligo siya roon araw-araw ng 5 ulit, may matitira pa ba sa dumi niya? Sinabi nila, walang matitira sa dumi niya. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gayon din naman ang 5 pagdarasal. Binubura ni Allah sa pamamagitan nito ang mga kasalanan. Sahih al-Bukhari, hadith number 528, as Sahih Muslim, hadith number 667. Ang pangatlo, ang katungkulan ng pagdarasal. Ang pagiging obligado nito ay batid sa Quran at Sunnah at Ijma na
na babatid na kabilang sa pangangailangan sa relihiyon. Sinabi ni Allah, wa aqimus salah, isagawa ninyo ang pagdarasal. Al-Baqarah number 43. At marami pang mga ayat mula sa aklat ni Allah. Sinabi niya, qul li'ibadiya alladhina amanu yuqimus salah. Sabihin mo sa mga lingkod ko na mga sumampalataya na magsagawa sila ng pagdarasal. Surah Ibrahim 31. At sa sunnah, ang hadith sa Mi'raj, hiya khamsa wa hiya khamsun. Nang ibig sabihin, ito ay 5, subalit ito ay 50. Al-Bukhari, hadith number 349. Ang kahulugan ay ito ay 5 ang bilang sa gawa, subalit ito ay 50 ang gantimpala. Nasasaad din sa Al-Bukhari at Muslim ang salita ng propeta sa nagtanong sa kanya tungkol sa Islam. Sinabi niya, khamsa salawat fil yawmi wal layla. Qala sa'il, hal alayya ghayruhun? Qal, la illa an tatawwa. 5 pagdarasal sa araw at gabi. Sinabi ng nagtatanong, mayroon pa ba akong iba pang tungkulin maliban dito? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala maliban sa voluntaryo. Sahih al-Bukhari, hadith number 46, at Sahih Muslim, hadith number 11. Obligado ang pagdarasal sa Muslim na nasa hustong gulang at matino. Hindi ito obligado sa kafir, bata at baliw ayon sa salita ng propeta. Rufi al-qalamu an thalatha, an al-naimi hatta yastayqidh, wa an al-majnun hatta yafiq, wa an al-saghir hatta yablugh. Itinaas ang panulat sa 3, sa tulog hanggang sa gumising, sa baliw hanggang sa tumino, at sa bata hanggang sa umabot ito sa ganap ng gulang. Subalit, uutusan ang mga bata na magdarasal kapag umabot na sa 7 at papaluin kapag nag-iwan ng pagdarasal sa edad na 10. Ang sinumang ikinaila ito o iniwan ito ay naging kafir at tumalikod sa Islam. Ayon sa salita ng propeta, al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Ang tipan sa pagitan natin at nila ay ang pagdarasal. Ang sinumang nag-iwan nito ay naging kafir na. Sahih Muslim, hadith number 134. Dito nagtatapos ang unang bahagi at insyaallah tatalakayin naman natin sa susunod ang ikalawang bahagi tungkol sa mga alituntunin ng adhan at iqamah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.